Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first message ni Aries, your magical abilities are growing, so use them wisely. Ayan. So siguro Aries, ang iba sa inyo, kumbaga, in-embrace nyo na, no? Yung ano ninyo, yung mga spiritual gifts ninyo. And this is a reminder para sa iyo, no? Na use them wisely as it's growing, as siguro you've been ano na practicing that ability, no? Yung mga spiritual gift ninyo. Kaya napakaganda nito, no? Ibig sabihin, ginagawa mo na yung mission mo, ginagawa mo na yung ano mo, yung purpose mo sa buhay. So good luck. So we have peace, and so siguro din sa ngayon na nararamdaman mo na, no, yung peace, you've been able to experience na, kumbaga, serenity and peace. Nagkakaroon na kayo ng kapayapaan sa inyong damdamin, 'di ba? Sa ano ninyo, sa puso, sa isip, magaang ang pakiramdam, at saka siguro wala na kayong mga tampo, wala na kayong mga galit, wala na kayong mga emotional baggages. You were able to ano na, siguro release them, no? And you were able to forgive na din, no? Those people have hurt you. Kaya meron na kayong nararamdamang kapayapaan, which is really, really beautiful, no? So, good luck sa iyo. So, let's see what else, ano pang mga mensahe para sa inyo, Aries. So, we have Four of Wands. Ayan. So, si Four of Wands, celebratory energy ito, Aries. So, most likely, meron kayong celebrate sa ngayon. Meron dalawang tao rito. This seems like they're a couple, no? Romantic couple siguro. At po pwede, no? Na po pwedeng nagliligawan. Po pwedeng merong um, marriage proposal. Po pwedeng ganun, no? Si Four of Wands din, ano to energy of marriage. So, po pwedeng merong kasalan din na magaganap talaga. Kung hindi man kayo ikakasal, baka kamag-anak, someone close to your heart, kaibigan, mga ganun, no? So, siguro, there is an invitation para sa iyo, para umattend, no, sa kasalang ito. Possible din na magda-travel kayo rito. Maybe, because of the wedding, baka sa ibang lugar pa to gaganapin, not from where you live, pwedeng ganon. Possible din na meron ditong family bonding for some of you, no? Baka kayo ay uuwi para makasama yung pamilya, baka merong reunion, merong mga kaganapan, no, na magtitipon-tipon ng mga magkakapamilya at magkakaibigan. So, we have Five of Wands. Ayan. So, si Five of Wands, ano ito conflict. So, not necessarily na, conflict ito with other people. Sa tatlong ito magkakatabi, parang wala naman akong nasi-sense dito na merong ka-conflict kayo na ibang tao. But, this could be conflict within you. No, baka yung isip, ang puso ninyo hindi nagkakasundo at this point. That could be related to Four of Wands, no? Po pwedeng nalilito kayo if you're coming home or not, or po pwedeng nalilito kayo if tatanggapin mo yung marriage proposal or not, no? So po pwedeng related dyan, no? Yung gugulo ng isip ninyo. But be patient, no? Be patient with yourself. Hindi naman siguro ito kailangang madaliin, 'di ba? Yung decision na 'yan.
So since we also have temperance, this is about patience. So maaring nananawagan sa inyo din ng spirit na huwag ninyong madalian ng pagdedesisyon. Okay? Be patient with yourself. Kasi yung mga ganong klase, lalo-lalo na, no, yung mga about sa pag-aasawa, 'di ba? Kailangan ng ano diyan kailangan ng masinsinang pag-uusap ninyo ng inyong sarili. 'Di ba? Kasi hindi yan parang kaning isusubo, 'di ba? Na kapag mainit, pwede mong iluwa agad-agad, 'di ba? Yung marriage, iba 'di ba? It's a lifetime commitment. Kaya kung meron kayong ganitong sitwasyon na nandoon kayo sa nag-iisip na magpakasal or nasa isang relationship, 'di ba? Who knows, eventually mapupunta din 'yan sa magdedesisyon kayo na kung magse-settle down kayo or hindi, 'di ba? Kaya at least, dapat alam ninyo kung ano talaga yung gusto mo, no? At saka yung tao, no, na makakasama mo or potential na makakasama mo. Kailangan din na sigurado ka din sa kanya. Kaya be patient, okay? Wag wag mag-rush, wag madaliin ng mga pagdedesisyon. So we have 10 of swords. Ayan. So 10 represents endings, no, and beginnings. So definitely meron ditong tatapusin kayo. Meron kayong puputulin connection. And definitely this could be related to tao, 'di ba? Pwedeng yung taong nakasakit ng inyong damdamin in the past, yan, siguro tatanggalin mo na sa buhay mo. Pwedeng ganon. Or you are going to, siguro pwede na ang iba sa inyo magagawa pa rin ninyong patawarin yung taong nakapanakit ng inyong damdamin sa ngayon, and maybe you're still giving another chance, no, sa person na to. Pwedeng ganun din ang ganap dito kasi there is forgiveness din dito, this is 10, and 10 represents ending and beginning. So pwedeng puputulin mo na, tatapusin mo na yung pakiramdam mong mabigat, pakiramdam mong mahirap, 'di ba? Kasi burden ito. Nagkaroon kayo dito ng mabigat na kalooban dahil sa panlolokong ginawa sa iyo ng kung sino man ito. No? You were backstabbed. Yan, yung mga swords nasa likod. So, tinraidor kayo dito. Niloko kayo, na-cheat kayo, 'di ba? Yung mga ganong klase. Kasi patalikod kayong tinira, 'di ba? Ito yung mga swords nasa likod. So, hindi harapan lumaban, kumbaga. So nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga. Kung sino man ang taong nakapanakit ng inyong damdamin dito, maaari na yan siya yung puputulin mo na yung connection mo sa kanya, or pwedeng yung sama ng loob, tatapusin mo na, tatanggalin mo na, magpapatawad ka na, pwedeng ganon. And you're ready to move on. You're ready to move on. So, we also have the Hermit. Ayan, pag-isipan mabuti. Yung mga gagawing desisyon, pag-isipan ninyong mabuti. Importante na pinag-iisipan before you make any important decision in your life. Pag-iisipan. Kaya kailangan siguro ninyo na mag-step back muna kayo from what is making you busy. At spend time by yourself. Mag-me time ka para makapag-isip-isip ka. No, wala mo nang istorbo, 'di ba? Yung bang bakuran mo muna yung sarili mo. Yung ikaw lang muna para makapag-isip ka. Kasi kung lagi kang may ginagawa, lagi kang nasa trabaho, kunyari, 'di ba? So, syempre, ang focus mo doon sa ginagawa mo sa trabaho at hindi ka makakapag-isip-isip, 'di ba, ng about sa desisyon na gagawin mo or plano mo for the near future. So, what else? We have 6 of swords. You are going to walk away from something, 'di ba? Pwedeng ito 'yun no? Yung pag-move on mo dito, yung pag-alis mo, pag-iwan mo sa sitwasyon na to. This could be this. Kasi yung energy ni 6 of swords, you are coming out or you are walking away from something na mahirap. Something na
nagpahirap sa'yo, something na despite all the sacrifices that you've done, 'di ba? Ikaw pa rin yung nagsasuffer, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi pwedeng sa relationship din ito, you know? So, pwedeng sa trabaho, career, 'di ba? Toxic situation, toxic working environment, pag ganon. Or pwede rin na toxic relationship. So, depende sa inyo yan. Kung ano man ang inyong sitwasyon. If this message resonates with you, then alam mo yan kung ano to. And, yeah. So, most likely, yung sitwasyon na iiwanan mo dito is this. You were betrayed. You were backstabbed. Diba? Yung ganon. Pwede rin, na hindi ganon ang sitwasyon. Pwedeng bonggang-bongga kang siniraan ng isang tao. No? Mahal mo sa buhay, kapamilya mo, kaibigan mo. 'Di ba? Parang sinira yung reputasyon mo sa ibang tao. Pwedeng ganun din dito, no? Ang nangyari, yun ang napipick up ko for some of you. So, but yes, dumaan ka sa hirap, no? Because of that. Pero ngayon, iiwanan mo na yan. You are going to decide na tama na. 'Di ba? You have a choice and you are making a choice sa ngayon na makakabuti para sa'yo. Moving on. 'Di ba? Moving on and heal. And you are choosing your happiness na. You are choosing yourself na sa ngayon. Hindi mo na iisipin pa siguro kung sino man na nakapanakit ng inyong damdamin. You're just going to remove that person sa buhay mo. And you are ready to move on without that person sa buhay mo. No? So, pwedeng may ganong sitwasyon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.